Magandang gabi po sa lahat, 'no? At ang ating topic po sa ngayon ay may bagong balita ngayon doon na galing sa The Hague at na-interview yung abogado lead counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. At kanya pong sinabi na they have a good defense, very strong defense. At in-expect po nila na hindi na magsisimula yung trial, hindi mag-umpisa, hindi na hindi natadako pa sa trial ay mat-dismiss ang kaso. Ano ang kanilang depensa? Ang kanilang depensa po ay kapareho din po sa aking binabanggit mga ilang araw ko na ng mga vlog. So, medyo magandang balita nito sa mga maka-Duterte at medyo masamang balita dito sa mga anti-Duterte. Ang problema, bago ipagpatuloy nito, ako po ikaklaro ko ay wala akong kinakampihan dito. Ang aking kinakampihan lang kung ano ang tama, ano ang tamang interpretasyon sa batas. Base po sa batas. Kasi may nakita din ako na iba, hindi ko na babanggitin kung sino-sino mga abogado na babanggit na sila daw ang tama. Ang problema sa pagsalita silang tama ay wala rin silang pruweba kung tama yung sinasabi nila. Okay, bago ko umpisan, nais ko ipatugtog yung interview kay Mr. Kaufman ng reporter ng One News PH. Ito po Sa amin, itong lead counsel. Ito. Few minutes lamang na nakakalipas, dumaan sa amin itong lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Nicholas Kaufman at nagbigay siya ng konting mga sagot sa tanong ng media at sinasabi niya dito na meron silang mabigat na argument na kumbaga ipapasa sa ICC patungkol sa issue ng jurisdiction na paniniwala ni na Kaufman or ng Duterte camp hindi na member ng ICC ang Pilipinas ng arestuhin itong si dating Pangulong Duterte. Hindi na siya nagbigay pa ng ilan sa mga iba pa tungkol dito sa isyong ito nung ating tinatanong sana kung ang argument niya kasi ng kabilang kampo nangyari yung mga krimen during na miyembro pa tayo ng ICC. No? So hindi na siya nagbigay pa ng other details about that but yun daw yung isa sa mga sasabit nilang argument sa korte. At the same time, nagpaabot din na pasasalamat ang kanyang kliyente na si dating Pangulong Duterte sa mga taga-suporta dahil alam daw nito yung nangyaring mga pagkilos, mga demonstration, at the same time yung pagpapakita ng pagmamahal at suporta sa kanya during his 80th birthday dito sa labas ng detention center plus iba't ibang panig nga raw ng mundo. Maayos naman daw ang kondisyon ni Digong. Yung interview ito kanina. So, itong huling salita ni Attorney Kaufman at naniniwala siya na mananalo sila dito. So, nevertheless, remove na lang natin yan. Total representation lang yan at alam ko naman ang gawin ng depensa. Ngayon, to be fair, ipakita naman natin ang depensa ng mga kalaban ni Duterte. Ano naman sinabi ng mga kalaban ni Duterte? Ito po. Aha. So anyway, yung nakita ko tong depensa na sinasabi ay yung depensa ni Mr. sino ba yun? Si Mr. Joel Butoyan. Sinabi ni Joel Butoyan. Yang sinasabi niya ay hindi daw mananaig ang depensa ng abogado ni Duterte. Yun ang sinasabi niya. Tapos, ang katwiran niya ay ini-insiste niya po na ang pagbabasihan daw yun ay kung ang tanong na kung kailan ba kung nasa sakop pa ba ng ICC ang Pilipinas nung panahon na ang mga insidente involved sa kaso ay nangyari. Ibig sabihin, ang sa kanilang argumento ay kailangan sa panahon na ang Pilipinas ay kasapi pa ng ICC ay doon na titingnan kung
sakop pa ba ng tinatawag na International Criminal Court ang kaso? Okay. So ito, katotohanan naman ito. Tapos ang kabila naman, si Attorney Kaufman, ang kanyang argumento ay yung lagi kong sinasabi na wala na pong jurisdiction ang International Criminal Court nang umaksyon ang criminal court na investigation. So, ako ang sukatan po ng pagsakop ng ICC sa anumang bansa ay kung ma-meet ito, may jurisdiction ba una ang ICC sa pag-umpisa ng investigation. Kung walang jurisdiction, out na po yan. So, ibig sabihin, kahit dati pang miyembro ang Pilipinas ng ICC at nangyari man ang insidente na pinag-uusapan sa panahon na kasapi pa ang ICC, ang Pilipinas ng ICC. At kung hindi na miyembro ang Pilipinas nung inumpisan mga investigasyon, ay wala ng kapangyarihan o wala ng authority ang ICC sa mga kaso na nangyari sa Pilipinas. Ganun po yun. Nevertheless, nais ko lang din sisipain yung argumento ni Boying Rimulya na pinag-usapan daw dito ay hindi authority or jurisdiction ng ICC sa bansa, kundi authority or jurisdiction ng ICC sa tao na si Duterte. Mali rin po si Mr. Rimulya. So pangalawa sa sinasabi ko, kung wala na jurisdiction ang ICC sa bansa natin, hindi na siya pwedeng makialam sa investigasyon sa patungkol sa mga pangyayari sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. So ngayon, kung hindi siya pwede sumali, ibig sabihin naman po, ang pagsasali ng ICC sa Pilipinas, pagsasakop niya sa Pilipinas, kailangan muna sakupin niyo muna ang Pilipinas bago niya masasakop ang pangyayari at ang tao na gumanap sa pangyayari. So bago magkaroon ng authority ng ICC sa mga pangyayaring krimen, sa panahon na kasapi pang Pilipinas ng ICC, kailangan muna ay may jurisdiction. Ulitin ko lang, may jurisdiction ang ICC or may authority ang ICC sa Pilipinas. Tanong, may authority ba? Pilipinas pa lang, bansa pa lang pinag-usapan natin. Ang sagot, wala. Bakit wala? Kasi po, nag-withdraw na po ang Pilipinas nang inumpisahan ng ICC Prosecutor's Office ang kaso pag-imbestiga. Kailan inumpisahan? Nagsampa si Prosecutor Fatou Bensouda para sa ICC ng request for authority to investigate mula sa pre-trial chamber ng ICC, mga judges, noong May 2021. Noong May 2021 po ay hindi na po kasapi ang Pilipinas ng ICC. Okay? So kung hindi na kasapi ang Pilipinas ng ICC, ibig sabihin wala ng authority para manghingi ng investigation. So kung wala ng authority panghingi ng investigation, ibig na sabihin hindi na pwede ituloy ang investigation. Ganun ako kasimple. So ito, ulitin ko lang, kailan nang hingi ang Office of the Prosecutor ng authority o ng pahintulot na mag-imbestiga sa Pilipinas? Noong May 2021 na lang. Kailan ba nawala ang Pilipinas sa membership o pagsasali bilang member ang Pilipinas sa ICC? Noong March 17, 2019. So, mahigit 2 taon na lumampas bago sila nang hingi ng authority to investigate. So, ang tanong naman, pinaka-boil down nito, may kapangyarihan pa ba ang ICC sa pagbigay ng authority to investigate kung hindi nakasapi ang Pilipinas? Yan lang po, ganun lang po, simple yung tanong. Eh di wala. So regardless, kahit ang insidente ay nangyari sa panahon na kasapi pang Pilipinas,
ay wala ng authority magbigay ng kapangyarihan sa pag-imbestiga ang ICC. Actually, sabi ko nga, May 2021 na humingi si Fatou Bensouda ng authority to investigate. At kailan inaprubahan ng pre-trial chamber? Noong September 21, 19 at 2021. September plus 2021. Wala na. So ngayon may naiwan pa ring tanong, bakit inaprubahan ng pre-trial chamber na judges kung wala na palang authority? Basahin, kung binasa natin ang pre-trial chamber na decision, nakatuon sila sa gravity, kagrabe ng insidente. At nakasulat sa kanilang panunulat, sa rason, tinitingnan muna nila yung insidente na matindi. Kaya nag-imbestiga. Kumbaga may reservasyon sila, sakasakali, kung ano man ang mangyari sa investigasyon, ay pwede sila mag-desisyon pa uli base sa kanilang evaluation kung ipagpatuloy ang kaso o hindi. Pangalawang dahilan, hindi naman ibig sabihin na kung nagdesisyon na pinaboran ng pre-trial chamber ang pag-imbestiga o hindi, ay tama nga ang ICC. Tandaan ninyo, mga korte nagkakamali din. So ngayon kung nagkakamali, ano naman ang pruweba ko na mas malamang na ibabasura yung investigation? Ang pruweba ko po ay walang iba, kundi yung sinampa na apila ni OSG, Solicitor General Minardo Guevara sa Appeals Chamber. Sa Appeals Court, ibang judges naman ito. Sa Appeals Court, hiningi nila na ibasura na yung investigasyon kasi sa panahon na inaprubahan ang investigation, ang pag-exercise ng jurisdiction ng ICC ay hindi nakasapi ang Pilipinas. Ano ang desisyon ng Appeals Chamber? 5 po ang judge. Ang 2 umayon sa argumento ni Solicitor General Minardo Guevara na sabi nila wala niyang jurisdiction ang ICC sa kaso ng Pilipinas. Sapagkat matagal nang nawala, naging final ang withdrawal. Ang posisyon naman ng 3 na judge, kasi 5 judge na pumabor na magpatuloy, ang sagot nila, huwag muna pag-usapan ang authority kung meron man o wala ang ICC. Ipagpatuloy mo ng investigasyon. Kasi may reservation sila, saka na natin alamin, pagkatapos na mag-investigasyon, kung may authority nga ba ang ICC o wala. So, yun po ang sinabi ng ICC. Ngayon, yung iba naman, si Joel Butuyan na ICC accredited lawyer na abogado ng isa sa mga complainant, ay iba naman binabanggit niya. O ito, basahin nyo, ilalabas kong sinabi niya. Basahin yung sinabi niya para maging fair tayo. Sabi ni ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, ang argumento daw ng abogado ni Duterte ay hindi mabigat, magaan lang. Ibig sabihin, mahina. Sabi niya, the argument of former President Rodrigo Duterte's counsel was rehashed. Sabi, paulit-ulit lang at saka may hindi mabigat. Yan ang sabi ng lawyer. So, ang problema dito, opinion niya lang yan. Sabi ni Atty. Butuyan, ay ang sabi niya, the fact now, parang kinukontra niya, hindi siya naniniwala na yung kaso ay hindi na aabot sa paglilitis. Sabi niya ay malalaman daw yan. Hindi ba sabi niya, the confirmation of charges is set on September 23 and there will be no trial if the charges against him are not confirmed, according to the ICC. So, in an interview with Agence France Press, sabi ni Attorney Kaufman, there won't be a confirmation of charges hearing if the judges rule in our favor. Ibig sabihin, bago mag-September 23 na confirmation hearing,
ay magsasampa na yung British-Israeli lawyer na si Attorney Kaufman ng kanyang motion para i-dismiss ang kaso. Tatanggalin na. So ang positioning nila ay walang jurisdiction at walang admissibility ang kaso. Sabi niya, in view of it, ang tinupuntirya niya ay hindi lang yung lack of authority, kundi pinupuntirya niya rin ang kidnapping na nangyari at pambababoy na paglalabag sa karapatan ni Mr. Duterte. Yan po ang nangyari. Yan ang argumento niya. Sabi naman ni Botoyan ay wala daw yun. Kaya hindi daw kidnap. Sabi niya, with all due respect, Mr. Kaufman is not raising compelling argument. Sa kanya, mababaw daw argumento. Well, Atty. Botoyan, kung ako naman tanungin mo, ang argumento mo mababaw. Ang problema kasi dito, si Atty. Botoyan, kung magsalita, akala mo may basihan siya. Nanghuhula lang siya eh. At saka yung hula mo mali eh. Kahit narinig mo pa ako, Atty. Joel Botoyan, mali talaga eh. Unang-una, ganun ka magsalita kasi sarado kang anti-Duterte. So hindi ka kwalipikado magsalita ng katotohanan. Ngayon, may ipapakita ko sa inyo. Ito sabi ng jurisdiction, sabi ni Atty. Kaufman naman, Kaufman also thinks the jurisdictional argument is compelling. Ibig sabihin, napakabigat ng argumento na walang jurisdiction o walang authority ang ICC. Sabi niya, we hope to persuade the judges pre-trial that the court cannot exercise its jurisdiction over the case. Pero sabi naman ni Joel Botoyan, yung issue na din dyan ay lack of jurisdiction ay nabasura na daw yun ng ICC tsaka ating Supreme Court. Nais kong i-red flag si Attorney Joel Botoyan dito. Attorney Joel Botoyan, mag-ingat kasi sinasabi niyo po. Kasi mali po. Bakit po mali? Ang Supreme Court po ng Pilipinas ay hindi nagsasabi na walang jurisdiction, na may jurisdiction ang ICC sa kaso ni Duterte. Ngayon, para patunayan ko sa iyo, bubuksan natin ngayon ang decision ng Supreme Court sa kaso ni Duterte. Dito, Pangilinan versus Cayetano. So, yan. Ito yung kaso ng Pangilinan versus Cayetano. Pero mas maganda gagawin natin co-pilot. Supreme Court of the Philippines. Ito. Sinabi ng Supreme Court, yes, the Philippines has clarified that under Article 1 to 7, Paragraph 2 of the Rome Statute, the Philippines remains obligated to cooperate with International Criminal Court for any proceedings as initiated before its withdrawal became effective. This means that even after withdrawal, the country is still bound to recognize ICC's jurisdiction over crime committed while it was a member. Okay, ito, sinasabi nito, okay, medyo mali po ito kasi nagsasalita din ang Supreme Court dito sa panahon na hindi pa nag-expire ang membership. Tingnan natin. At saka una pa, yung Supreme Court ay hindi pwede manaig sa ICC. Saan ba yung sinabi na yun? Kinote lang ito eh. Kaya kailangan natin buksan mismo yung Supreme Court.
Okay, para maklarohan natin lahat ito. Yep. Ito. Sinabi ng Supreme Court dito na moot and academic na yung petition nila Pangilinan nung nag-file sila kasi tinanggap na rin ng ICC ang pag-withdraw ng Philippines mula sa Rome Statute. Okay. Tinitingnan lang ang Supreme Court dito. Masyadong mahaba ang desisyon. So anyway, ang hanapin ko lang dito. Basahin na lang natin ang Rome Statute. Sa Rome Statute kasi nakalagay ay ang obligasyon lang ng Pilipinas para sa Rome Statute, kung nag-withdraw na, ay para lamang po sa tinatawag na obligation lamang, hindi sa jurisdiction. Residual obligations lamang. So para naman, ilalabas ko ngayon ang tinatawag na Rome Statute. Okay, sa Rome Statute, Article 1 to 7 ang sinasite ng Supreme Court ng Philippines. O, ipalabas ko dito sa screen ang Rome Statute. Ito po siya. Share screen. Rome Statute. So, nakalagay sa Rome Statute dito, a party may by written notice addressed to the Secretary General of the United Nations withdraw from the statute. The withdrawal shall
take effect 1 year after the date of the receipt of the notification or longer if the withdrawing state wants it longer. So dito, a state shall not be discharged kung nag-withdraw by reason of its withdrawal from the obligations lang arising from the state. So anong obligasyon? Hindi sinasabi jurisdiction habang sila ay party pa ng statute. So including financial obligations, mga membership fees, which may have accrued during the membership. Tapos, the withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with the criminal investigations and proceedings in relations to which the withdrawing state had the duty to cooperate. So, hanggang investigation lamang ang obligation ng Philippines. Ang tanong, sinasabi dito, kailangan ang investigation ay nagsimula nung habang ito ay member pa ang Pilipinas. Pero nagkasabi to, salita niya, its withdrawal shall not affect any cooperation with the ICC, ibig sabihin ng court ICC, in connection with the criminal investigations and proceedings in relation to which the withdrawing state had the duty to cooperate and which were commenced. Kailangang masimulan ang investigation prior to the date on which the withdrawal became effective. Oh, yan nakalagay. At hindi rito, it will not prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court prior to the date on which the withdrawal became effective. Ibig sabihin, ang court action ang tinutukoy. Sino bang court? Prosecutor o ang court? So panahon, kailangan mo na ang kondisyon na naisampa, na umpisa ng investigation sa panahon ng member ang Pilipinas ng court. Hindi na siya member. Kaya yan po ang argumento ni Attorney Kaufman. Tapos, ang sinabi naman ni Attorney Joel Butoyan, siyempre, abogado siya ng kalaban, ay hindi daw. Kasi kailangan daw, importante lang daw, yung mga insidente ay nangyari nung kasapi pang Pilipinas sa ICC. To which, there will be no reason para sundin natin yung katotohanan na hindi, pag hindi mo kasapi Pilipinas, ay hindi ka na kung hindi ka nakasapi Pilipinas, dapat hindi ka na pwede pakialaman. So may argumento naman si Boying Remulla, hindi naman Pilipinas tinitignan natin si Duterte naman tao. So with due respect, Mr. Boying Remulla, ang authority ng ICC para sakupin ang tao ay nagsimula sa authority sa bansa. Kung may authority ang ICC sa bansang Pilipinas, saka palang magkakaroon ito ng authority para i-try and i-convict o husgahan ang tao na citizen ng Philippines. At kailangan ang mga insidente ay nangyari din sa Philippines. So in this case, hindi na po member ang Pilipinas. So nagsasayang lang kayo po ng oras dito. Sa totoo lang. It is much better, ulit-ulitin ko pa rin ang aking advice, maghanda na kayo ng bagong kaso at isasampa sa ilalim ng local na batas natin ng crime against humanity. May sarili tayong batas eh. Dito na isasampa sa Pilipinas. Total, hawak naman ang presidente naman si Bongbong, wala nang mangyari kay Duterte. Hindi niya na kaya yung harapin kasi makukontrol naman ni BBM ang mga judges eh. Ganun lang kasimple. Di ba? Ganun lang kasimple. Huwag na tayo kasi sa Pilipinas, ang katarungan, sistema ng katarungan, kung sino naghari, sino presidente, siya man susunod. Itingnan muna natin. Binabasa ko ngayon ulit yung decision ng Supreme Court. O sinasabi dito ng Supreme Court ng Pilipinas na nagrereklamo ang mga petitioner na kakampi ng biktima ay mawawala na sila ng pag-asa na mabibigyan ng katarungan kung ikonsidera na withdraw na ang Pilipinas sa ICC. Sabi ng Supreme Court, huwag kayo mag-alala. Kasi meron namang tayong sariling batas na Republic Act 9851 at pwedeng kasuhan dito
Yun ang sinasabi dito. Kasi ang sabi ng Supreme Court ng Pilipinas, sa English pa, Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law or Genocide and Other Crimes Against Humanity echoes the same substantive provisions of the Rome Statute. So it was signed into law earlier than the Rome Statute sa Pilipinas. Consequently, wala nang bagong obligasyon pa that with arise, wala nang, ibig sabihin, dati na tayo mayroong obligasyon sa international law na is lilitisin natin ang mga taong nagkasala ng international ng crime against humanity. Ito yung sinasabi. So, ibig sabihin, ang sinasabi naman doon ng Supreme Court natin, bakit ba tayo, so actually, sinasuggest ng Supreme Court natin, dapat dito na kakasuhan sa Pilipinas natin. Ang haba ng discussion ng Supreme Court. Naghanap ako ng ibang mga discussion niya. Ang haba ng discussion ng Supreme Court. So, itong Supreme Court lang, hindi ko na makita ang eksaktong decision nito sa pagsabi kung ano pa ba ang natitira na obligasyon ng Pilipinas para sa ICC pagkatapos na mag-withdraw tayo. Pero isa lang ang sinasuggest dito ng Supreme Court. Ang issue lamang dito ay pwede ba bang harangan yung pag-withdraw? Ang sagot ng Supreme Court, hindi na pwedeng harangan. Kasi bakit? Kasi inaprubahan na rin ng ICC ang pag-approve ang pag-withdraw. So wala na siyang magagawa pa. At walang karapatan ang Supreme Court ng Pilipinas para saklawan o para kontrahin ang desisyon ng International Criminal Court. So ganun lamang po ang ibig sabihin yan. So ito, magbubuksan ko lang ulit ha. Okay, accept. Tinatype kong word and jurisdiction.
Dali lang ha, dali lang ha. Ang haba ng decision ng Supreme Court. Para lang sabihin na wala ng jurisdiction sa desisyon ng ICC na tanggapin ang pag-withdraw. O ito sinabi ng Supreme Court. Mechanisms that safeguard human rights and protect against the grave offenses sought to be addressed by the Rome Statute remain formally in place in this jurisdiction. Further, this jurisdiction is the Supreme Court. Further, the International Criminal Courts retains jurisdiction over any and all acts committed by the government actors until March 17, 2019. Very clear ang sinabi ng Supreme Court. Ang authority lamang ng International Criminal Court ay hanggang March 17, 2019. O i-highlight ko ito. Hence, the withdrawal from the Rome Statute does not affect the liabilities of individuals charged before the International Court for acts committed up to that date. Very clear po ang sinabi ng Supreme Court. So, saan ba ito makikita? Dahil hindi pa ako tapos. So, malapit sa ending. Pakita ko sa inyo po. Ito very clear. Wherefore. So, mechanisms, ito. I-highlight ko, pakita ko sa inyo. Ito po yung decision ng Supreme Court ng Pilipinas sa kasong ito nang kinwestiyon sa Supreme Court natin ang pag-alis ni Duterte sa International Criminal Court. Ito po. Basahin natin sabay-sabay. Sabi ng Supreme Court natin, mechanisms that safeguards human rights and protect against the grave offenses sought to be addressed by the Rome Statute remains formally in place in this jurisdiction. Further, International Criminal Court retains jurisdiction over any and all acts committed by government actors until March 17, 2019. Hence, withdrawal from the Rome Statute does not affect liabilities of individuals charged before the International Court for acts committed up to that date. Ang pinipresume na ito ay kung naisampa ang kaso sa panahon na yun, sa bago mag-member pa rin ang Philippines. Nevertheless, ang ating Supreme Court
ay walang kapangyarihan, walang bigat din ang desisyon nito pagdating sa desisyon ng ICC. Kasi mas mataas ang desisyon ng ICC at iyon ang susundin kung ang sa tanong ba, mayroon pa bang jurisdiction kay Duterte o wala. Sa katotohanan na yung mga insidente na inaakusa sa kanya ay nangyari naman sa panahon ng member pang Pilipinas ng ICC. So ang sagot ko diyan, hindi na sapagkat hindi na po member ang Pilipinas sa ICC. Kaya wala nang authority ang ICC sa pagsakop sa Pilipinas. At kung wala siyang authority sa pagsakop sa Pilipinas, wala na rin siyang authority sa mga state actors. Okay? So, although I submit, this is just a matter of argument pa. Pero malamang na mananalo ito sa ICC sapagkat ang aking basihan na i-question na ito ni Minardo Guevara noong panahon na siya nag-apila sa appeals chamber at sa 5 judge, 2 judge ang kumonforme o nag-agree kay Minardo Guevara na wala niyang jurisdiction kay Duterte ang ICC. So, malalaman natin ito pero very strong ang feeling ko, ang aking legal argument na hindi na ito pupunta pa sa trial at matatapos na po ito. Yan lang po ang aking masasabi dito. Ang akin lang hinihingi sa mga Pilipinong abogado, huwag naman kayo magmayabang na as if sigurado kayo sa sinasabi ninyo. Para kayong ICC. Ang ICC lang po may karapatan na magsasabi, hindi nga Supreme Court natin. Ang ICC lamang natin ang may karapatan sa pagsasabi kung pwede pang kasuhan si Digong o hindi. Ito ang indicator sa facts of the case. Umalis ng Pilipinas, hindi na ito member ng ICC. Noong panahon na sinampa ng Office of the Prosecutor ang kaso para investigate, para humingi ng right to investigate, authority to investigate, ang prosecutor. So, May 2021 na. At inaprobahan ito September 2021. Pero, hindi na tayo membro mula noong March 17, 2019. So, ito po ang Rome Statute na pinakita ko sa inyo kanina ay ipabasa ko naman uli sa inyo. Sinabi po sa Rome Statute sa Article 1 to 7, ito, very clear. A party may withdraw, Pilipinas pwede mag-withdraw pagkatapos na magbigay ng sulat doon sa Secretary General ng United Nations sa ICC. At provided sa condition na yung withdrawal ay epektibo lamang 1 year after the period of withdrawal. Next, o di kaya pwede kung gusto ng Pilipinas mas mahaba pa, ay pwedeng habaan. Pangalawang kondisyon, ang estado kagaya ng Pilipinas ay hindi mawawala sa obligasyon kung ito ay nag-withdraw. Bagkus, mayroon pa siyang obligasyon na nagsimula nung ito ay kasapi pa ng Rome Statute. Kasama ang obligasyon sa pagbabayad ng mga membership fees at saka contribution sa pagpatakbo ng International Criminal Court. Ang withdrawal nito ay hindi makaapekto sa obligasyon ng Pilipinas na magkipag-cooperate sa ICC. Sa mga bagay kagaya ng criminal investigation, yung ipina-investigate si Duterte, at saka kasunod na mga proceedings na may kinalaman sa kasong iyon, provided ang mga investigasyon na yun ay naisampa o nagsisimula o tumatakbo sa panahon na hindi pa epektibo ang pag-withdraw ng Pilipinas. Ganun lamang po kasimple. So, ulitin ko lang para maintindihan din natin lahat. Ulit-ulitin ko pa dito para maintindihan ng lahat ng mamamayan na sa ngayon, ang authority to investigate ay hiningi lamang May 2021. Ginaprobahan ng September 2021. At ang ating bansa ay humiwalay na noong March 17, 2019. So kung ganon, uulitin ni Duterte at saka ni Atty. Kaufman yung ginawa ni Atty. Minardo Guevara
nung kung saan ay 5 judge, nakuha nila ang pagpabor ng 2. So, pag inulit nila, ay malamang mababago ang desisyon kasi sigurado naman ako hingi nila bagong judge naman ang 3 judge na uupo doon para magdesisyon. Kaya napakalaki po. Sabihin natin matatalo si Duterte dito sa unang motion at magtutuloy sa trial ito. At kung magtutuloy sa trial, at the end of the day, ay didesisyonan pa rin ng trial chamber kung, kasi iba naman ang magta-trial, hindi yung pre-trial. Iba naman ang judge sa trial chamber. So, at any time during the trial, pwede i-argumento uli ng mga abogado ni Duterte na wala ng jurisdiction ang ICC. So kung matapos man ang desisyon, magdidesisyon ang trial chamber. 3 judge, hiwalay naman yun. Kung may jurisdiction din pa o hindi. Ibig sabihin, hindi na po titignan dito kung merito ng kaso, kung nagkasala ba si Duterte o hindi. Hindi na tinitignan yan. Tinitignan lang kung may authority pa ba maghawak ang ICC. So ngayon, kung ganon, at kung matalo sila sa pre-trial chamber, yung si Atty. Kaufman, aakyat sila sa appeals chamber. Ulitin din nila ang ginawa ni Minardo Guevara kung saan nanalo si Minardo Guevara sa 2 judge. 3 judge ang kumontra sa kanya. Pero ang desisyon ng 3 judge ay hindi muna nila pag-usapan yung jurisdiction. Ang pag-usapan muna nila yung karumal-dumal na mga pagpatay na nangyari. Ganun lamang po. So in other words, kapag mag-desisyon ng pre-trial chamber, pag-usapan yung kung may jurisdiction o wala, ay mananalo si Digong. Positive ako dyan. Kaya magtatawanan lang kami siguro dito. Tatawanan ko na lang yung mga abogado ng magagaling na sila daw ay magaling, sila daw ay tama. Pati si Justice Antonio Carpio. Ang problema sa kanila, nagsasabi na sila mananalo. O ngayon, pangalawang puntos ni Atty. Kaufman ay yung pambababoy na aresto. Ngayon, nais ko lang ibahagi sa inyo yung sinabi nila na Malik Captus sa Beni Detentos na doktrina, walang pakialam daw ang Supreme Court, ang ICC, kung mali ang pagka-aresto. Pero ito ang aking na-research. Dali. Countries not recognizing Malik Captus Detentos. So nakasulat dito, hindi lahat ng bansa ay kumikilala sa Malik Captus Beni Detentos. O ito yung sagot ng ng AI. Ang ginagamit ko ngayon po, AI. Okay. So ipakita ko sa inyo yung research ko. Ito sinasabi ng artificial intelligence. So nakita nyo na, iyan ang sagot ng artificial intelligence. The doctrine of Malik Captus Beni Detentos, which means wrongly captured, properly detained, is recognized in some jurisdiction, but not universally. Kung hindi universal, hindi pwede sabihin nila ni Attorney Butoyan, ni Attorney Mel Santa Maria,
at saka ni Attorney Ralph Sarmiento ng University of St. Lasal, Bacolod, College of Law, na susundin, hindi natitingnan ang mga baboy pagka-aresto kay Duterte. Tinitingnan pa rin ang lack of due process. So ito sa decision sa South Africa, hindi nila kinikilala yan. Ang United Kingdom hindi rin kinikilala. So yan po ang katibayan ko na hindi sila sigurado na ganun mangyari. So titingnan natin, ang tanong natin, does ICC, tatanungin natin ang AI, ICC recognize Mali Captus Beni Detentus? Yan, magandang tanong. At least AI ang ginagamit ko. O itong sagot, nabasa nyo naman siguro ang sagot. Ayun, palakihin ko lang ha. International Criminal Court does not explicitly endorse the doctrine of Mali Captus Beni Detentus. The ICC emphasizes due process, due process ang tinitingnan, and the protection of human rights. Walang human rights ang human rights si Duterte, hindi na proteksyonan. So malamang mananalo si Duterte sa ICC, which can conflict with this doctrine. So the ICC has not established a clear stance. Wala silang klarong batas dito, policy. Ina-address nila ito on a case-by-case basis. So this approach reflects the broader debate in international law. So may debate pa, hindi pa ito nasusunod ang Mali Captus Beni Detentus. Bagkus, ang mga sinasite nila na kaso kay Dominic Ongwen, sinasite ni Joel Botoyan at saka ni Joel, ni Justice Carpio, ay ang kaso naman ni Dominic Ongwen at saka ni Gagbo, nag-claim sila na na-violate ang kanilang karapatan. So kung na-violate ang karapatan ng pag-aresto, ay hindi naman kinilala ng ICC sapagkat hindi nila napatunayan na na-violate. Hindi kagaya kay Duterte, inamin mismo nila na dinala nila sa Hague diretso, hindi na dinaan sa korte. So that makes the difference. And that act of bringing immediately Duterte to the ICC, that kills the cry of justice of war on drugs victims. Maraming salamat po. Ay. So, ibig sabihin, mas magaling pa akong abogado sa mga yan. Nagkukunwari lang yan. Pick 0925, good evening, Atty. Bertene. Kausing, Atty. Dr. Engineer Toto Kausing. So, kay Doctor of Jurisprudence ako, nag-aaral ako na malalim sa mga kaso sa mga batas. Bernardo Minjola, good morning, Kabunyog, Senator Dr. Toto Kausing. Kung wala po kayong party list, please lang, pakiboto po ng Bunyog. Hindi kayo magsisisi sa Bunyog. Ibunyog nyo na. Ferdinand San Juan, good evening, Attorney Engineer Dr. Toto Bunyog, Katotohanan Kausing. Ajay 1428, Dr. Tirador, napanood ko yung video mo about riders at Fortuners. Marami nagsasabi na self-defense daw. Kung ikaw tatanungin, hindi po self-defense yun. Kundi lang yun, nagdilim lang yung paningin niya, nakapatay siya. Hindi po pwede sabihin na self-defense. Bakit? Kasi ang kalaban niya, wala namang baril, walang kutsilyo. Suntukan lang yun, hindi self-defense yun. So, Jesus Sevillano, DDS pala. Ay, kung iyan ang impresyon mo, DDS ako, nagkataon lang na pabor kay Duterte ang argumento ko, hindi po ako DDS. Ibig sabihin yan. Okay? So, Cristina Pilarada, isinuko na si Duterte sa ICC, mali nga pagkasuko po eh. Kaya naniniwala po ako na magdidesisyon ang ICC pabor sa kanya. Okay? Noel, hindi na pag-usapan yung merito ng kaso. Kundi pag-usapan lang kung tama ba ang pagka-aresto o may jurisdiction, may authority pa bang ICC. Sa tingin ko, sa sinisiguro ko, halos sure ako na wala. Halos sure ako dyan. Situation first year, 100,000 killed. Next year, withdraw from ICC. So ICC has no more jurisdiction. Ang nais ko lang kayo bigyan ng katwiran. Sino ba ang may kasalanan kung hindi nila, bakit hindi nila sinampa kaagad? Ito ang katwiran na. February 2018, nag-report na po sila ni Trillanes sa
kay Patubin Sauda na prosecutor ng ICC. Tinanggap niya na, nag-anunsyo na si Patubin Sauda na examinin pa lang nila. Examine pa lang. Umabot 2018, 2019, dapat alam na sila, alerto na dapat sila ni Patubin Sauda na nagsampa ng withdrawal si Duterte. At alerto na dapat sila na by March 16, 2019, hanggang doon na lang ang huling araw nila. Dapat nagsampa sila ng request for authority to investigate. Nito mas maaga pa. Yung 2018 pa lang. Ang problema sa kanila, patumpik-tumpik. So sino may kasalanan? Hindi naman pinaluap nila ni Trillanes. Kaya nangyari, nababasura. Ibig sabihin, binigyan na po ng chance ng batas ang prosecutor na isampa kaagad ang kaso kasi mag-expire na. Bakit pinalampas niyo pa 2 taon mula pagka-expire bago kayo nagsampa? Di sino may kasalanan? Hindi dapat, hindi pa naman nawala yung chance na mga biktima na makaroon ng katarungan. Isampa nila sa Pilipinas ang kaso. Ganun lang po kasimple. Sila lamang na biktima ang may karapatan magsampa ng kaso dito at ang DOJ na dapat ang magsampa. Kahit na walang complainant. Ang problema sa DOJ natin, patumpik-tumpik. Wala ka talaga buwing Rimulya. Sabi ni Liblanc Velasco, mahina iskopa. Hindi, matalino po. I beg your pardon, Liblanc. Magkaibigan tayo pero iba yung tingin, mas mahina mga abogado na mga biktima. Pobreng nurse, wala na nga mag-aral ka ulit. Wala na mag-aral ka ulit, attorney. Ano mag-aral ulit? Mas bright pa ako sa kanila, tama po ako. Ganun lang po kasimple lang yan, ha? Okay? Pobreng nurse, ito dapat maging senador. Okay, kakampi ko naman pala si pobreng nurse. Okay, Cristita Pilarada, tanong ko sa iyo kung dito kaya imbestigahan si Duterte. Mas maganda pa dito, total, hindi na siya makakaparag. Kasi si Bongbong ng presidente. Di ba? Ganun na kasimple. Dito na lang isang pa ang kaso. Ay, labugay ni nga kalbo. Ano okay lang na siya. Pobreng nurse kasi ako, nagsasabi lang ako ng totoo at kung ano talaga ang batas. O pakinggan yung iba sila magsalita. Wala silang binabasihang batas. Kwento lang ng kwento ko ano lagi sila sumisig. Mas mataas pa ba ang nilang ang krimen na ginawa sa 30,000 kumpara sa isa? Which is a wrong argument. That is illogical argument. Si Loila Makino, ganda ng pagpaliwanag mo, attorney. Both side, pakinakinggan mo, mabuhay ka, sir. Dindo Abinuha, walang boses ang mga vlog mo, sir. Mag-research pala ka. O nag-research pa po ako, pasensya ka na. Dr. Toto, it seems that prejudged na ang kaso kasi they would not care anymore about jurisdiction. Tapos Jigiriarte, tawa na si Jigiriarte. Liblang Velasco, buwak, tawa rin. Skydance Pintinilla, kahit ano pang sasabihin natin, wala na yan maliban na lang kung ma-acquit siya. Hindi na wala na magdarating sa acquittal. Kasi ang problema sa inyo, gumagawa ni kayo ng konklusyon, walang basihan sa batas ang konklusyon ninyo. Ganun po. Ang batas ay batas, dapat sundin natin. Abi Gibana, hello Dr. Toto Kausing, matapos na sana ang paghatol kay Rodrigo Duterte. Mahatulan niya na walang authority ang ICC sa kanya. Roger Rosalin, watching from USA. Fanny Alohada, akala ko konstitusyon ang masusunod, hindi ang sitting president. O konstitusyon, ano ba yung sitting president? Ang problema sa sitting president, pinutbol niya kagad. Tinapong kagad sa ICC si Duterte. So, Proud Pinoy, ex-convict Duterte. Ayan ang mga, ginagalang ko lang opinion nyo pero mga mali po. Sabi naman ni Quick, dati bilib ako sa iyo pero sa pula sa puti ka pala kalbo. Wala naman akong, ibig sabihin po niyan, Nick Quick, pinapakilala mo lang ang iyong mababaw na kaisipan. Ayaw ko tawagin kung ano pang iba. Pinapakilala mo lang na mababaw ang iyong pagtingin sa reason and logic. Mas mataas ang emotion sa iyo. Armando David, kung very clear po bakit di napawi
hindi pa po nag-file ng motion ang mga abogado ni Duterte. Tingnan natin pag mag-file na ng motion. Kaya mapapauwi yan, sinisiguro ko. Proud Pinoy. Malakas ang damdamin ang ang aking argumento na mapapauwi yan. So Boss Boy 3D, convict Proud Pinoy. Proud Pinoy, sa awa ng Diyos, mananalo ang mga biktima. Mananalo biktima kung dito sa Pilipinas ang pagsampa ng kaso. Ganun lamang po. Abiba El Namra. Ron Robert Go. 43 ang pinal na kaso tapos 33 at 30K ang pinakalat na namatay. Yun, Proud Pinoy. Sige, nirespeto ko po ang inyong mga pinagsasabi pero hindi po ako nagkakamali sa aking sinasabi. Ganun lamang po. Sa atin lang, sa batas lang po tayo nakatingin. Huwag po tayo tumingin sa emosyon natin. Huwag tayo tumingin, ibig sabihin, sino may kasalanan? Sila din na kumakaso may kasalanan, bakit pinalampas nila sa panahon na hindi na membro, hindi nakasapi ang Pilipinas? Saka pa lang sila manghingi ng authority to investigate. Hindi nila pinalo up eh. Ganun lang ako kasimple. Ibig sabihin, sa kaso po, kahit anong kaso sa Pilipinas, ganun din. Pag pinabayaan mo, wala ka na, talo ka na. Ron Robert Go, gawa na yan lang yan ng 30K. Sabi si Antonio Buencesiso, mabuhay. Ibig sabihin, lumalabas po dito, maraming agree sa akin at marami ding hindi agree sa akin. I recognize that differences. Okay lang po. Domingo Baramida, marhay na banggi, Engineer Toto. Okay. Banggi pala siya. Banggi pa ba? Aga na. Sila. Attorney, good evening. Tama ka talaga. Dapat ganyan sa iyo ang mga abogado ng gobyerno. Antonio Binsosiso, 87 pa baluta ng Bunyog. Okay, pakiusap lang po sa Bunyog. Itulungan nyo na lang. Antonio Dumas Jr., good evening Sir Toto. Tama po kayo. Sir, sila gumawa ng batas. Sila rin ang sumira sa batas. Tama po. Romel Bingson, malamang po ba Dr. Toto may pananagutan ang mga arresting officers? Sigurado po matatanggal sa pagka-pulis yan si Nick Torre. Naimbag bigat, tirador, Dr. Toto. Naimbag bigat, mga kamsat ko. I'd trust. Patala. Kalang Toto. At pataka pala, mali lang spelling mo. Bot. Unsa man bay, I'd trust. Wa ka kasabot di ay siya unsay paglano, unsay balaod. Alam mo siya, wala di siya kaintindi ko ng batas. Batas lang po tayo susunod. The dad feeder. Tama, okay. Kinontra mo pa si Justice. Opo. Credibility niya lang kasi Justice siya. Pero mali pong argumento niya. Ganun lang po kasimple. Pangalawa, wala po siyang pinakitang ebidensya na tama siya. Kundi ina-assert niya lang na tama siya. Pero wala siyang pinakitang ebidensya na tama siya. So, the dad feeder. Mataas ang antas ng diskusyon binibigay ni Dr. Antonio Binsosiso. Kaya po sa ICC na lang, antay na natin desisyon ng ICC at I will be proven right. Ganun lang po aking may sasabi sa inyo. Tanong lang po, ibig bang sabihin hindi ka sumusunod sa batas kasi na-disbar ka? Hindi po ibig sabihin yan. Na-disbar lang ako kagaya sa ibang mga abogado dahil pakipaglaban po sa korupsyon. Nang naipublish ko lamang sa Facebook ang kinaso kong korupsyon, sabi ng Supreme Court, mali daw yun. Hindi po yun. Ma-disbar man ako, yung utak kong abogado pagka-doktor ay hindi nawawala po. Yan lang ma-assure ko sa inyo. Mary Ann Lozano, thank you sir. Kahit di ka maka-Duterte, balanse. Makabalanse lang naman opinion ko. Lagi ko naman binibira si Duterte sa ibang bagay. Jurem, alam niya, nakinig kayo kay Dr. Neutral siya, wala siyang pinikilingan, hindi ka nakakaintindi. O sana naintindihan niyo po ako. Ha? Tapos Antonio Binsosiso, wala na nga pang pag-asa dito sa Pinas. Jurem, good eve to Toto. Kainaro, tanong lang Doc, yung pong bang preliminary examination ay hindi bahagi ng proseso. Ano lang yun, proseso lang po yun ng International Criminal, ng Office of the Prosecutor. Ang examination po, parang trabaho ng pulis sa Pilipinas. Kapag hindi sinampa ng pulis sa piskal, ay wala pa. Wala pang jurisdiction tumatakbo. At kung late na ang pagsampa ng pulis, ubos na yung panahon na binigay ng batas, basura din ng batas. Naintindihan niyo po? Ang examination, wala pang decision dyan kung mag-investigate o wala. Tandaan ninyo, sinabi sa Article 127, ang binabasa yan, investigation lang.
Hindi sila nagsimula sa examination. Yun po. So, iba yung examination, iba yung investigation. Jerem, intindihin nyo sinasabi ng Tuto kasi neutral siya sa batas. Siya tumitingin. That father, issue lang ang pag-usapan, hindi tao. Salamat po. Sila, attorney, yung comment ng ibang taga panood mo personal yan, wag ka ayang ganyan, wag ka ayang ganyan kasi si attorney nagbase, o wag kayong ganyan kasi ako nagbase lang po sa batas. Si Kainaro, pero ni-establish mo pa ang reasonable basis sa preliminary examination. Ang preliminary examination po para kang pulis diyan. Na nagsimula ka lang, nag-examine ka pa lang, na surveillance ka pa lang. Kung isasampa mo ang kaso o hindi, desisyon ng pulis yan. Parang pulis na trabaho lang yan. Pag sinampa nila ang request for investigation, yan na po ang official action to claim jurisdiction. Okay? Sobra ang pamumulitika ni Baby M. Wala nang tinatrabaho. Maraming salamat po sa lahat. Sana po naintindihan nyo ako sa punto ng batas na aking pinaglalaban. At naniniwala po ako, mas tama ako sa aking analysis ng batas kumpara sa kung sino-sino mga abogado nagsasabi. Okay, ganun lamang po. Tsaka ang paglabag pala sa karapatang pantao ni Duterte ay yung hindi sinunod yung Article 59. Okay? At hindi naman sila pwede mag-excuse na gagamitin na lang Section 17 ng Republic Act 9851 na hindi na magpupunta ng korte at pinasa na doon sa kwan. Mali pa rin yun. Kahit idaan pa sa Interpol, ay hindi rin pwede. Bakit? Bakit yung yung si Teves hinuli nga ng Interpol ng Timor-Leste pero dinaan pa ng Timor-Leste sa korte. Ganun na po sila, mas mataas ang respeto nila sa human rights kaysa Pilipinas. Tapos nagdesisyon ang Court of Appeals ng Timor-Leste na binabawalan nila, hindi nila papayag na ipadala si Teves sa Pilipinas kasi natakot yung tinatawag na Timor-Leste na magkaroon ng ito-torture si Arnie Teves. Ganun po yun. Kaya masama po ang records kasi ng Pilipinas sa human rights. Biro mo naman, kung mo akusado, lulusubin mo kahit walang warrant of arrest. Ganun po yung ginagawa natin. O nilusob nyo yung lahat ng mga akusado doon sa Teves case. Hinuli nyo, wala nang tinatawag na hot pursuit. Inimbintuhan nyo lang. Yan naman sana ang aral sa mga pulis natin. Kung matuto naman kayo sumunod sa batas kung paano mag-aresto. Matuto naman kayo kumuha ng search warrant kung gusto nyo pumasok sa bahay ng tao. Kagaya kay Arnie Teves, pinaniwalaan kaya ng appeals court ng Timor-Leste yung ginawa ninyo na pambababoy sa karapatang pantao, torture. Yung ginawa ninyo paglusob, pag-search sa bahay ni Arnie Teves na walang search warrant. Dahil doon po, hindi na pumayag ang appeals court ng Timor-Leste na ipadala sa Pilipinas si Arnie Teves. Kung ginagawa ng Timor-Leste yan, bakit hindi natin gawin? Mahirap ba yun? Idaan nyo lang sa korte si Digong Duterte? Problema ba yun? Hindi naman problema yun. Dapat idaan lang sa korte bago ipadala sa dahig. Mahirap pang gawin yun? Hindi naman mahirap gawin yun. Bakit hindi yun ginawa? Yan po ang tini-question ng bayan. Hindi sana mangyari ang mga pagtanong ko ngayon kung proseso sana sinunod ninyo. Mahilig talaga tayo na lumabag sa karapatang pantao. Hindi porkit akusado nakapatay ay may karapatan na tayong patayin. Kagaya yung road rage sa Antipolo. Nakabaril na at namatay na po kanina yung tatay nung isa sa kasuntukan niya. Ibig sabihin, homicide na po yung kaso ng isa. Pero isa buhay pa. Dalawa sa binaril niya, namatay na yung tatay na rider. Yun pa naman nagmamaniho ng motor. So, hindi naman pinatay ng mga pulis nang naaresto nila yung driver ng Fortuner. Bagkus, inaresto nila ng maayos. At dinala pa nila sa ospital yung anak nung namaril na natamaan ng bala. Ganon dapat ang pulis. Ganon dapat at tayo maghuli. Hindi yung porket nakakita nyo karumal-dumal ng krimen ginawa,
ay wala na tayong kakayahan na magiging mahinahon at dalhin sa tamang proseso. Yun lamang po ang hiniling ko sa inyong isipan. Matuto po kayo tumingin kung anong batas. At tanging sa pagsusunod lamang sa batas, ang tanging paraan para mo masintensyahan kung sino man ang nagkakasala sa batas. Okay? Ganun lamang po. Ben Reclamador sa Malawag, Lamaluwag Food Trip TV. Attorney, basa mo sa kampo ni Tatay Digong, bakit hindi pa sila nag-file? Magpa-file na daw sila ng motion, ini sinabi ni Attorney Kaufman. Kainaro, nung nag-decision pa yung 3 judges sa appeals chamber, hindi po sa appeals chamber ay 5 judge po yun. Kung saan natalo ang Solgen, 5 judge po yun. Ang 2 judge pumabor kay Solgen. Ang 3 nagdesisyon laban kay Solgen. Yan po. Ibig sabihin ay kinatigan o conforme o agreed o nag-agree ang 2 judge sa 5 judge sa argumento ni Minardo Guevara. Yung 3 judge na kumontra, sabi niya hindi naman pinag-usapan pa ditong jurisdiction. Pinag-usapan lamang dito, mag-investigate lang sa mga nangyayari. Ganun po yun. So ibig sabihin, positive po ako. Very confident po ako na mananalo yung argumento na lack of jurisdiction. Okay. Antonio Vincesiso, wala pa silang ari doon sa Timor. JJ Geriarte, kapag walang human rights sa Pinas, hanggang ngayon marami pa rin ang namamatay sa tukhang. Hindi lang sa panahon ni Digong maraming namatay. Sa panahon pa po na si Cory Aquino, presidente, marami na pong pinatay sa tukhang. Maraming tukhang po nangyari. Naging reporter po kasi ako sa People's Tonight. So alam ko po yung ginagawa ng mga pulis. Mga pumapatay nagsasalvage. Ang tawag namin nung araw, salvage. Kaya walang tukhang noon kundi salvage. Hindi ko na babanggitin. Kasama din dyan yung sa sinususpetsan yung tatay ni Ace Barbers na si Robert Barbers. Kasama din dyan naalala niya si General Maganto, napatay na, naging client ko rin. Kahit si Mayor Lim, naging general yan, nakwento rin yan na may nagbibigay ng blessing din yan na pumatay ng tao na mga hinuli nila. Jigirati, nawawalan ka na sa katinuan. Jigirati, kapag walang human rights sa Pinas, hanggang ngayon, marami pa rin ang namamatay. Kinaro, 2 nga po yung dissenting opinion sa 5. 3 po yung pumabor sa argumento ng jurisdiction. Hindi po jurisdiction pinag-usapan po ng 3. Kundi, mas malamang na pagbigyan lang muna nila ang kaso bago sila kasi hindi pa sila magdidesisyon sa jurisdiction. So, ang Gigi Geriarte, ang mangingilad, giilad ni Kaufman. Ibig sabihin, kasi Cebuano ang salita, ang manluloko, niloko pa ni Kaufman. Ang yan ang ibig sabihin. Hindi ko naman alam ibig mo sabihin na Gigi Geriarte. So Greenheart, mabuti sana Dr. Kausing kung nakaposisyon ka na sa gobyerno ay hindi magbabago ang iyong katayuan. Hindi pa ako magbabago ang katayuan ko. At hindi ko naman tatanggapin ang posisyon kung ako'y may amo. Diba? Kita mo, ako'y naaawa kay Attorney Claire, kaibigan ko. She cannot speak her mind. Ganun lang po. Yan ang problema. Ayaw ko naman siyang awayin kasi kumbaga ginagalang ko siya bilang tao, bilang babae. At saka, sa totoo lang, mas maganda siya na vlogger kumpara sa spokesman. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Maraming salamat po sa lahat.